Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoong Diyos upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa Adventist World Radio Station 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat na nanonood sa atin dyan sa West Central Pangasinan, sa Ninoy Aguilar Church, sa mga kapatid dyan natin sa Pasay Central Church. Magandang oras po sa inyong lahat. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan ang mga mahalagang aral na nakakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbibigay sa atin at magbabahagi ng kanilang mga pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta ka ngayon, Pastor? Mabuti, Pastor, at Pastor Ray, at sa mga kapatid at mga kaibigan na nanonood sa ating programa. At nais ko lang batiin ang mga kapatiran natin dyan sa Central Pampanga, 1st District. At idinaos nila yung kanilang family banquet in celebration with the family sa San Pedro Church, sa San Fernando, Northville, Mexico, Apalit, at sa mga pulutong dyan. At nais ko rin batiin si Brother Robert Reyes na nagbigay ng katuwaan doon sa affair, doon sa naganap na ating ginawang family banquet doon, Pastor Jules, Pastor Ray. At sana lahat po ng mga nanonood, sana man kayo dako sa mundo at napapanood, napapakinggan ito sa AWR, nawa ang ating pag-aaral magbigay ng kalaliman ng ating ugnayan sa ating Panginoong Jesus. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta ka ngayon, Pastor Ray? Magandang balita at magandang araw ng paglilingkod at pag-aaral sa salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Binabati natin ang mga lahat ng mga nanonood dyan kung saan man kayo ay purihin ng Diyos, pagpalain kayo. At gustong batiin ang mga kapatid natin dyan sa San Marino, Dasma, dito Cavite. At patuloy kayong masigasig na itinatayo ang bagong struktura o kapilya natin dyan, mga kapatid. Dyan din sa mga Sabbath School teachers sa LAA at sa Ballesteros, Cagayan, sa Cabaritan, mga nanonood dyan. At ganon din sa Centennial Anniversary ng Southern Luzon Mission ngayong linggong ito. Purihin ang Panginoon Diyos, maging pagpapala ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Amen. Tayo'y nasa unang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat, Pinagkaisa ang Langit at Lupa, si Kristo sa Pilipos at Colosas. Tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Nikayat ko kayong lahat na ilabas ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna'y manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli pa kaming lalapit po sa inyo. At aming pong inilalapit ang aming pag-aaral ng aming leksyon. At sana ang banal na Espiritu ang siyang gumabay po sa aming pag-aaral. Magbigay po sa amin ito ng pagkaunawa sa aming lesson at
maitanim sa aming puso at isipan at magkaroon po kami ng malalim na ugnayan sa aming Panginoong Hesus. Amen. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa pang-sampunan na bahagi ng ating leksyon sa trimestreng ito. At meron pa tayong 3 na papag-aralan at matatapos na tayo sa unang trimestre ng taong 2026. Ang pamagat ng ating leksyon ngayon ay Ganap kay Kristo, Complete in Christ. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pang-10 na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Kolosas, Kapitulo 2, talatang 16 at 17. Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o inumin, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o mga araw ng Sabat, nang mga ito'y isang anino ng mga bagay na darating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo. Kaibigan, natanong ka na ba kung bakit mo pinapangilin ang Sabat? May mga talata sa Biblia na madalas ginagamit bilang patunay laban dito. Ngunit kung babasahin natin ang konteksto, malinaw ng mga ito'y hindi isinulat laban sa ika-4 na utos. Ang babala ni Apostol Pablo ay laban sa mga maling aral, mga pilosopya, mga tradisyon ng tao, mga ritual ng Judaismo, mga regulasyon ng pagkain at maging ang pagsamba sa mga anghel, mga turong hindi ayon kay Kristo. At bagamat tila religyoso ang mga nagtuturo nito, nagkamali sila sa pagkaunawa sa Ebanghelyo. Bakit? Kanyangat sa ating pag-aaral lang natin ngayon, ating tatalakayin kung bakit ang talatang iyon ay walang kinalalaman sa pangingilin ng ika-7 araw na Sabat. Kaya't may 3 tayong punto na mahalagang katotohanan na ating pag-aralan mula sa ating leksyon o pang ating masagot ang mga katanungan tungkol sa ating binanggit kanina. At ang 3 puntong ito ay nag-uumpisa lahat sa letter R. Una, rooted in Christ. Pangalawa, reconciled through the cross. At pangatlo, rejecting the shadows. Tayo'y mag-umpisa sa ating pag-aaral sa 3 puntong ito at ating tatanungin ang 2 panauhin natin, si Pastor Marvin at si Pastor Ray, tungkol sa ating pag-aaral sa 3 puntong ito. Ang una ay rooted in Christ. Pastor Marvin. Pastor Jules, Pastor Ray, at sa mga kapatid, mga kaibigan na nanonood at nakikinig, bago natin babaybayin yung ating outline, Pastor Jules, Pastor Ray, tignan mo natin ano bang konteksto ng chapter 2 para malaman natin kung ano ang pinag-usapan dito. Kasi nung nakaraan natin na lesson, pinag-usapan natin ay reconciliation and hope. So, we are reconciled already in Christ. At mayroon na rin pag-asa in Christ. Now, sa chapter 2, dito naman, ano yung hinaharap na problem of teaching ni Pablo? Now, sa chapter 2, ito ang problem doon. Verse 8. Anong sabi dyan? 2 verse 8. Yeah. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng pilosopya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. So, maliwanag. Binigyan ng warning yung church ng Colossus. Sabay sa English, sabi doon, beware. Di ba? Minsan, pag dumadang ka, naka doon, beware of dogs. baka kagating ka. Kasi ito, sinabi nito, beware, sabi niya, kasi may blending. May blending ng mga turo na hindi siya maganda. Pag isa-isa natin doon, ang sabi doon, kaya sabi niya, beware, una doon, it will cheat you through philosophy. Dadayain ka sa kanilang pilosopya. Then, ang susunod doon, empty deceitfulness.
Then, Laraya. the tradition of men. Mhm. Tradition of men. Then, ang sabi pa doon, according to the basic principles of the word. Not Mm. Kay according to Christ. So, maganda eh. Kaya sabi niya, beware. Ito yung mga turo nila, pero ito ay hindi naayon kay Kristo. Kaya, ano ang hamon doon? Kaya, ito yung ating gagamitin na jumping board, na beware. Then, doon sa taas niya, doon sa verses 6 and 7, dito na inilagay yung outline natin. So, basahin po natin verse 6 and 7. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Sabi ni Paulo, tinanggap nyo si Kristo. Pag tinanggap nyo si Kristo, anong mangyayari doon? Pansinin po yung teksto, sundan nyo po yung teksto. Ang sabi doon, walk in Him. Ibig sabihin nun, lumakad ka ayon sa turo ni Kristo. Ngayon, gumawa siya ng imagery ngayon. Ano yung imagery na ginawa ni Pablo? Planting, Doon sa verse 7, rooted. nakaugat. Anong sabi doon sa rooted? Kinakailangan nakaugat. Bakit rooted? Pag titignan natin, yung rooted, yung halaman, o paano mo alam na yung halaman ay healthy? Nakaugat. Nakaugat. Ano ba yung purpose ng ugat? Nandiyan yung kakain siya ng nutrients para lalakas. Hindi lang yung nutrients, yung ugat niya, yung support para hindi siya matumba. Kaya ito, si Pablo ginamitan niya ng agricultural imagery. Para sa ganun, magkaroon ng idea yung mga kapatid. Sabi niya nun, kinakailangan you will be rooted. The nutrients that you eat should be coming from the Bible. Doon ka lang marurot doon. Then another thing, hindi lang yon. Yung support para hindi ka matumba, it should be from the roots. Then, ang sunod pa doon, ang pangalawa na ginamit niya doon ay, ang sabi doon, build up. Ano naman build up ito? Marunong talaga si Pablo eh. Ginamit niya yung agricultural imagery. Yung sunod na ginamit niya ay architectural. Architectural yon. Ano yon? Di ba pag nagpatayo ka naman ng building, may foundation ka. Oo. Habang tumataas yung building, Lumalalim naman. dapat Foundation. malalim yung Foundation. kanyang foundation. Foundation. Ang point ni Paulo dito, ang sabi niya, day to day, we need to grow. Hindi ka stagnant. Dapat lumalaki. Yung kagaya build up, sabi ni Pablo eh. Then, yung patlo na imagery ang kanyang ginamit dito, ay ang sabi doon ay establish in the faith. No. Saan niya ginamit itong anong imagery naman ito? Yung establish in the faith, ito ay the imagery is coming from the educational background. So, tingnan niyo yung process na ginawa ni Pablo. So, sabi dito, be rooted up, agriculture. You need nutrients. Nutrients. And then, build up. You need to have a good foundation. Then, establish. Pag sinabi niyang establish dito, ibig sabihin, yung doctrinal or yung teaching o yung turo mo dapat matibay. Doctrinal firmness. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. So, pag titignan natin, yung doctrinal firmness, ibig sabihin noon, darating man yung mga maling turo, alam mo, yung tamang turo na pinaniniwalaan mo. Kaya nga sabi doon kanina sa verse 8, beware. Then, yung panghuli doon, ang sabi niya doon ay abounding with thanksgiving. Doon sa verse 7, abounding with thanksgiving. Ito naman ay we need to have a grateful experience with the Lord. So, pag titingnan natin, napaganda ito eh. Kaya yung ating lesson doon na rooted in Christ, kinakailangan na yung ating pong
source ay nutrients, then yung ating build up, yung foundation natin tama, at yung ating pinaniwalaan ay matibay. Anumang darating yan na maling turo, ma-decipher natin kung tama, ano mali. yung tama. Kaya ito yung ina-address ni Pablo dito sa chapter 2. Amen. Pastor Jules Pastoray. Pastor Ray? Oo nga, napakaganda. Kasi yung title pa lamang ng ating leksyon, mga kapatid, ay nais ni San Pablo dahil sa mga false teachers na lumalaganap doon sa itinayo niyang iglesia sa Colosas, ay nais niyang ang mga kapatiran doon ay maging ganap. Itong title ng lesson natin, maging ganap kay Kristo. Paano maging ganap kay Kristo? Magiging, sabi ni Pastor, ay magiging nakaugat ang pananampalataya kay Kristo. Kasi kung nakaugat ang pananampalataya kay Kristo, nandito ang kaalaman, fullness ng kaalaman at katwiran at yung wisdom, yung karunungan. So, kung nais natin magiging ganap kay Kristo, kailangan tayo'y magiging nakaugat ang ating relasyon kay Kristo Jesus upang tayo'y matibay sapagkat meron tayong fullness ng kaalaman at karunungan. Nagsasama yung kaalaman at karunungan. Maraming driver na maalam, Pastor Marvin, Pastor Jules, pero hindi marunong. Maalam lang. Dahil yung maalam, kung saan-saan pumupunta, nawawala. Pero yung marunong, alam niya ang pinupuntahan niya dahil pumupunta siya doon. Karanasan niya yun. So bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo maalam. Hindi tayo ganap kay Kristo. Hindi tayo rooted kay Kristo. Kung maalam lang tayo, kailangan nating maging marunong. Sapagkat ang karunungan ay galing lamang kay Kristo. Mabuti naman yung may kaalaman, di ba? Kasi knowledge is power. Diba? May kapangyarihan ka kung mayroong kaalaman. Pero, dapat marunong ka. Dahil, ang karunungan, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, ay galing sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, kahit anumang mga pagsubok na darating, maraming mga, ang tawag nito ay mga challenges na dumarating, maraming mga pinagdadaanan na darating, sulirarin na darating, mga kapatid ko, ang sinasabi at mandato ni San Pablo ay magiging rooted tayo kay Kristo na meron tayong tamang kaalaman at kaayusan sa karunungan upang tayo maging ganap sa Kanya. At doon tayo, sinasabi sa versikulo 6, magiging lakad o ang lakad natin ay ayon sa Kanya, ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Mahirap naman yung magiging nakakahiya tayo bilang mananampalataya, mga kapatid. Kung marunong tayong magpaliwanag sa salita ng Panginoon Diyos, marunong tayo sa lahat ng mga bagay na mga ating mga kaalaman, pero hindi naman tayo marunong sa buhay, hindi naman natin ina-apply yung ating kaalaman, yun ang ating karunungan. So, kung ano ang nalaman natin sa Banal na Kasulatan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang buhay Kristiyano ay makikita sa ating buhay upang tayo ay kakitaan ng karunungan ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya doon sa Colosas 2, versikulo 6, ay nandoon ang karunungan na lumakad ayon sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, Pastor. Pastor Amen. Jules, sa pagsusog doon, pag tingnan natin, diba, ang sabi doon ay beware. Sila yung beware, may mga false teaching na pumapasok. Na ganyan. Ang sabi doon, bakit nyo pa iintindihin ito? Nandiyan naman si Kristo. You are now complete. Kaya yung title ng ating lesson, Complete doon sa in verse Christ. 10, na doon sa verse 10. Ano ang sabi diyan? At kayo'y napuspos sa Kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Kaya ang sabi doon, you are now complete.
in Christ. Kaya, ibig sabihin yun, yung kaligtasan mo, na kay Kristo. Hindi yung mga ritual na gagawin mo, hindi yung mga mediation na ito sa angelic mediation na sinasabi dito sa Colossus 2 o ano man yung tinuturo ng mga false teacher. Ang sinasabi ni Pablo, kayo na mga taga-Colosa, nung tinanggap yun ni Kristo, you are now already complete. Ang ibig sabihin, ang sinasabi niya, ang kaligtasan, si Kristo. Wala nang iba yun. Hindi yung pagpasok mo sa kapilya. Di yun. Yun ang kaligtasan. Sabi doon sa verse 10, you are complete in Him. Ito kasing Colossians letter ni Apostle Paul, Pastor Marvin at Pastor Ray, ay magaling yung mga false teachers dito eh. Gusto nila na i-diminish yung status, yung identity and power ng ating Panginoong Hesus. So yung purpose ng kanyang letter, ni-establish ni Apostol Pablo, kagaya ng sinabi mo kanina, Pastor Marvin, na wala na kayong hahanapin pa kung if you are truly founded sa ating Panginoong Hesus, yung true knowledge ay nasa Kanya na, yung salvation ay complete na, sufficient, wala nang iba pang hahanapin pa. Kanya ginamit niya yung sinabi niyo kanina na agricultural, architectural, and educational. Yun yung ginamit niya ng mga bagay dito dahil kung ang tao ay na kay Kristo, if we have Christ, we have everything. We don't need anything kaya ng mga powers ng angels, mga kung ano-ano pang mga status symbol na binabanggit dito ng mga false teachers dahil ang tao kung na kay Kristo ay wala nang hahanapin pa. Yun naman ang dito, Pastor. Kung kahit meron ka ang lahat, kung wala si Kristo sa buhay mo, ay walang kabuluhan. Kagaya ng sinasabi ng ating awit, kung kamtan mo man ang bundot kanyang yaman, kung wala si Jesus, ay walang kabuluhan. So tayo tutungo na sa pangalawang punto ng ating leksyon. Napakaganda yung unang punto ng ating leksyon na ating napag-aralan. Ngayon ay tutungo naman tayo doon sa pangalawa na kung saan ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus at sa cross ng Kalbaryo. Reconciled through the cross. Ating muling mapapakinggan si Pastor Marvin at Pastor Ray. Pastor Marvin? Yung ating pangalawang na outline, Pastor Jules, ay medyo mahaba pa ito. Kaya kinakailangan doon po sa mga na kikinig, nanonood po ito, yung pong ginagawa po natin na pag-aaral dito ay textual exposition para magkaroon po tayo ng idea at tinitignan po natin yung context ng text. At tingnan po natin dito, yung pong reconcile to the cross. Ang ibig sabihin po niyan ay we need to live in victory kasi we are now complete in Christ. So the next thing is through the cross, He reconciled everything. Then we need to live in victory. Now, babaybayan natin yung text sa Pastor Jules. Medyo mahaba-haba ito. Pero at least i-sign po natin. Merong ididin na 5 dito. Doon sa 11 hanggang 15 ng Colossus. Sa Kanya itinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gaya ng mga kamay sa pamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay Kaniyang binuhay kayong kasama niya nang pinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin, at ito'y Kaniyang inalis at pinako sa krus. Inalisan niya ng sandatang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan
at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanya sa pamagitan nito. Pastor Jules, Pastor Ray, minsan yung binabato sa atin ay nandun sa verse 14, 15, 16. Ito yung usual. Pero ang tingnan natin sa ibang approach itong tekstong ito. Now, paano ang sabi doon, if we are already reconciled through the cross and we live now in victory, mayroong 5 dito doon sa binasa na teksto. Every verse, mayroon pong pinupoint out ni Pablo doon. Una, tignan po natin ang una doon sa verse 11. Ang sabi po doon ay, in Him you were also circumcised with the circumcision made without hands. Ibig sabihin noon, there is the spiritual circumcision. Hindi yung physical circumcision ang sinasabi. Kasi yung false teacher ang sinasabi, pag hindi ka, pag sumot ka pa, gano'n, pag sumot ka pa, hindi ka halilig, para bang gano'n. Pero hindi yun yung point na sinasabi ni Pablo. Yung circumcision na sinasabi dito is the inner transformation. Then, hindi lang yon. Another thing ay, doon po sa verse 12, ang sabi doon, buried with Him in baptism, in which you were already raised up with Him. Ang sinasabi dito, ang sinasabi dito, you have now a new life in Christ. Once you are reconciled, kasi doon sa ating outline, once you are now reconciled through the cross, you have new life. Meron kang bagong buhay. Yun ang sinasabi nito. Then, ang sunod doon na titignan po natin, ang sabi doon, verse 13, and you were being dead in your trespass. Patay ka na doon sa trespasses, sa mga kasalanan mo. Ang ibig sabihin doon, pinatawad na tayo. We have now complete pardon in Jesus Christ. Bakit kapag gagamit ng mediation, napupunta ka doon sa maliit na kwarto at sabihin mo, ito yung aking mga kasalanan, wala na yon. Kaya sabi yun, you are already complete. You are pardoned in Jesus Christ. Kaya sabi doon, there is the forgiveness. Nandun na yung kapatawaran ng kasalanan na kay Kristo. You receive already that one. That's why you are already reconciled. Kaya nga doon, reconciled through the cross. Napatawad ka na. Then, ang sunod po doon ay, doon sa verse 14, ito yung binabato sa atin palagi. Ang sabi doon, having wiped out the handwritings of requirements that was against you. Ang ibig sabihin yun ay, yung aking kasalanan, pinatawad na nga ako dun sa una kanina. Kayong cancel na yun. Di ba? Cancel na yun. Kunyari, maganda nga umutang ka. Pagkatapos mong umutang 100,000, sasabihin mo yung utangan mo, hayaan mo na yun, kanselado na yun. Yun yung ginawa ni Kristo. Yung utang ko sana na babayaran, yung penalty pa, yung interest, yung inutang ko sana, pero sabi ni Kristo, no, I already reconciled that in the cross. Yung complete, nandyan na. Yan. Then ang panglima, doon sa verse 15, having disarmed principalities and power. Ang ibig sabihin nun, yung victory, there is the cosmic, tama ba yung term ko doon? May cosmic victory na ibig sabihin noon ay yung mga principalities dyan na sinasabi, ito yung mga hindi nakikita and so on. Ibig sabihin nito, if Christ has reconciled us in the cross, even yung cosmic victory, iyon ay ating mararanasan. Kaya napagaganda yan Ang una lang nun na para itong 5 ito, ang gagawin lang natin, we need to have a union with Christ. Ang ibig sabihin nun, we should be connected with Him. Pag na-connect ka sa Kanya, then mayroong doon sa ating lesson, mayroon yung tinatawag na spiritual ecology. Meron yung ecology, yung environment yan, may spiritual ecology. Yung cycle. Ano ba yung spiritual ecology? Healthy roots,
should come from the study of the Word of God. Do we have union in Jesus Christ? Then we need to have the spiritual ecology. Ibig sabihin nun, maging beautiful o nalasbang kung na Ilocano eh. Yung ating pananampalataya, dapat mayabong pala yun. Mayabong yung ating pananampalataya. Mabunga. Doon sa... Bakit? The spiritual ecology ay nandoon yun. Kaya sinasabi ni Pablo dito, I reconciled already with you in the cross. So live what Christ has done. Oo. Napakaganda Pastor itong pangalawang punto, Pastor Jules, Pastor Marvin, sapagkat yung pangalawang punto, sinasabi niya, reconciled through the cross. Ang tinutukoy dito, yung ginawa ni Kristo sa pagtubos para tayo ay manumbalik sa Kanya mismo. Bakit? Lumayo tayo, mga kapatid, dahil tayo nagkasala. Ngayon, dahil sa pagmamahal ng Diyos, narito si Kristo na siya ang handog para tayo ay manumbalik sa Kanya. Dahil nagkasala nga tayo, tuloy-tuloy tayo sa kasalanan at tuloy-tuloy tayo sa impyerno o sa kapahamakan, mga kapatid. Ngayon, mapapanumbalik lang tayo sa Panginoon Diyos sa pamagitan sa buhay ni Kristo Jesus. Tutubusin tayo dahil nawala nga tayo, mapanumbalik tayo sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang kamatayan sa cross. Yung kamatayan niya, inihain niya ang Kanyang buhay, inihandog niya ang Kanyang buhay, na hindi na sa paghahandog na sinasabi dito na laban sa atin. Na sinasabi niya sa verse 14, yung binasa ni Pastor, na ito'y laban sa atin. Sapagkat yung mga false teachers dito, yung background na sinasabi, mga kapatid, ay itinuturo pa rin nila yung dating pamamaraan ng pagtubos sa pamagitan ng paghandog ng mga kung ano-anong mga handog na tinuturo ng mga false teachers na ito na mga Hudyo din, mga kapatid, na itinuturo nila sa bagong iglesia ng Kolosas. So, itin-establish ni San Pablo na ang tamang turo ay tapos na, si Kristo ang tumubos, nag-reconcile, nagbigay ng panumbalik para kay Kristo lamang tayo magkaroon ng pananampalataya at ugat ang pananampalataya para tayo maging ganap sa Kanya. So, ang magiging ganap kay Kristo, ang buhay na maging ganap kay Kristo ay na-reconcile. Yung naibalik ka kay Kristo. Hindi mo na babalikan yung dati mong pamamaraan ng buhay na maliligtas sa sariling pamamaraan ng kaligtasan, kundi kay Kristo na. Inako niya na lahat. So kung inako niya lahat ang kasalanan natin, bumalik tayo sa Kanya na tayo maglilingkod. Sa Kanya na tayo magbigay ng pagsamba. Sa Kanya na tayo ang ating buhay at paglilingkuran siya hanggang sa Kanyang pagdating. Kaya, mga kapatid, ang praktikal na buhay na ito, yung pangalawang punto ay tandaan natin na tayo'y napanumbalik kay Kristo. Ang paghahandog ay nawala na, yung paghahandog upang maligtas ka, upang may panumbalik ka, kundi si Kristo na ihandog na. Ngayon, ibalita mo yan sa mga tao na sa paghahandog kay Kristo, napatawad na ang buhay, ang kasalanan mo, at ikaw ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan, mga kapatid. Amen. So maliwanag na sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na kung ano man yung ipinako sa cross na sinasabi dito na yung handwriting of ordinances ay hindi po yung tungkol sa pagkain, tungkol sa Sabat, na pangangilin ng Sabat, kundi yung mga ban of debt that stood against us. Yung mga listahan ng mga kasalanan, binanggit kanina ni Pastor Marvin, iniisa-isa niya, mga minamahal na mga kapatid. Kanya nga, yung mga Jewish Christian na sinabi ni Pastor Ray kanina, ay they keep pushing the Gentile converts sa Colossus na kailangan pa rin nila na
sundin yung mga bagay na hindi dapat necessary, yung pagtutuli na sinabi ni Pastor Marvin kanina, na kailangan silang matuli para sa ganon ay meron silang kaligtasan. Pero hindi yun ang mahalaga, yung sinabi na kanina ni Pastor Marvin na yung circumcision of the heart. So yung mga bagay na nagpapabigat sa atin, yung mga listahan ng ating mga kasalanan, yun yung pinako ng ating Panginoon sa cross. Ano ba yung word na reconciliation, Pastor? Ginagamit ito sa Nag-away. nag-aaway, di ba? Para kapag maayos manumbalik yung dati na kalalagayan, Masayang kalagayan. masayang kalagayan, ay kailangan ng reconciliation. At ito'y ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. Kanya yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, it brings full redemption. Pero meron pa rin, Pastor Marvin at Pastor Ray, mga tao na nakakaramdam na parang kulang yung ginawa ng ating Panginoon. Kanya't meron silang ginagawa na yung penitensya. Para sa ganon ay mapuno. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Hesus brings full redemption sa bawat isa sa atin bilang isang nananampalataya. Kanya napakahalaga na ating tingnan yung talata na binabanggit dito na sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus ay He didn't just forgive our sins, He disarmed the spiritual powers and authorities that use humanity. Kanya nga't nagkaroon tayo ng victory, triumphant victory sa buong buhay ng bawat isa sa atin dahil sa ating Panginoong Hesus. So napakaganda yung ating leksyon. Yung konsepto kasi, Pastor, gusto ko lang idiin ito. Yung konseptong penitensya at pinahihirapan mo yung sarili mo, ang isipan kasi gusto nilang maghirap din kagaya ni Kristo. Pero hindi yun ang pinakapunto nun. Ang isang taong na kay Kristo, naghihirap kagaya ni Kristo dahilan sa pagpapabalita ng Ebanghelyo. Kung naghihirap ka, pinahihirapan ka, binabato ka, o sinasapak ka, kung pinapahiya ka, kung ano man ang ginagawa sa iyo dahil gumagawa ka ng gawain ni Kristo, yun ang ibig sabihin. Amen. Hindi yung pinahihirapan mo yung sarili mo para maging kagaya ka ni Kristo na naghirap. Hindi. Kundi dapat naghihirap ka sa pagpapabalita ng kaligtasan, yun ay talagang nahihirapan ka kagaya ni Kristo, mga kapatid. Okay, tayo tutungo sa pangatlo at panghuling punto na ating pinapag-aralan, rejecting the shadows. Pastor Marvin at Pastor Ray, ano itong sinasabi dito sa ating leksyon na anino? Tingnan muna natin, kasi usually, ang binabatot sa atin, yung verse 16 yan. 16. Yan ang binabato na palagi sa atin eh. Anong sabi ba dyan? Kaya't ang sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat. Pag titignan mo, yung verse 8 kanina, baliktad, may false teacher. Ano yung false teacher? Yun ay ipinagpipilitan na gawin ng mga Christian Gentile. Christian Gentile. Itong sa Colossus, mga hintil ito, hindi mga Hudyo. Pumasok ngayon ito, yung mga Judaistic teacher na pinapadap ito ngayon na pag hindi nyo gagawin yung mga ritualistic practices ng mga Hudyo, hindi kayo maliligtas. Di ba? Kaya yung lalagay naman dito, o kayong mga Sabatista, nalinisan na yan lahat. Pwede nang kumain ng karne ng baboy. O yung Sabat, naipako na doon. Kaya wala na yung 70 Sabat. Yun ba yung pinag-uusapan dito? Hindi ba yung mga nagtuturo mga ganyan, mga pinsan ng false teacher sa Colossians? Di ba? Di ba? Pero hindi yun yung point dito na pinag-usapan. Ang point mo dito ay para bang yung mga false teacher, binibigyan nila ng false theology itong mga nandito sa Colossus. Iniblend nila. Kasi yon, ang nangyayari yun, pag may mga false theology,
para bang inuukom nila yung mga mananampalataya. O hindi lang yon. Then para bang dinidisqualify nila yung kaligtasan, yung mga Christian Gentile na doon lang ang kaligtasan, sa bakuran lang ng Hudyo, sa bakuran ng Hintil, wala na yon. Wala na. O para bang ganon. Then, ano yon, dinidisturbo nila o dinidistract nila yung faithfulness ng mga Christian Gentiles. Kaya yung issue dito, kaya in-identify ni Pablo yung mga dangers dito. Ano ba yung mga dangers diyan? Yung dangers diyan, una, yung legalistic judgment, yung binasa natin kanina. Yung legalistic judgment, ang ibig sabihin noon, yung bang magandang gawa, pinapalitan ng biyaya. Kailangan na tagdampay lang man kapag nakaisalakan mo. Para bang gagawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Mali yun. Yun ang sinasabi ni Pablo. Oo. Kasi minsan may kaisipan na ganon. Na yung inyong magandang gawa, yun ang nagliligtas sa'yo. Pero hindi yun eh. Biyaya pa rin ang nagliligtas. Yung magandang gawa mo yun ay bunga doon sa iyong spiritual ecology. Bunga na yun. Kasi ang ibig sabihin nun, yung fruits mo ay visible. Kasi you are already complete in Christ. Kaya yung bunga mo, bilang isang mananampalataya, nakikita at natitikman. Kaya hindi lang yon. Ang pinasok pa ng mga false teacher, yung false theology, ipinasok nila yung mystical deception. Alam mo yung mystical deception? Na yung karanasan mo bilang isang mananampalataya ay sinusubstitute niya si Kristo. Ito yung aking naramdaman. Mahirap kontrahin yun. Ito yung aking naramdaman. Kaya wala na si Kristo. That's the mystical deception. Hindi lang yun. Then later on, di-disconnect si Kristo. Kaya sabi ni Pablo, ay huwag ganon. Tingnan nyo, nang kumauli siya ng analogy, doon sa body analogy dito, sa teksto ito, doon sa verse 19. Ano sabi doon, Pastor Jules? At hindi kumakapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan na tinutustusan at pinagsasanib sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Ang ganda eh. Ang ganda yung pagsabi dito. From the whole body, there is the nourishment. Then, knit together. Ano ba yung knit sa Tagalog? Yung bang nagkakasama-sama sila, nagsakasama-sama sila. Para pag yun ay nagkakasama, they join together. Then there is the ligament, mga kasukasuan, mga litid. Pata-pata. Litid. Then, anong mangyari doon? They grow and increase from God. Kaya ang maganda yun. So we need to reject those things. Ano ba yung mga yun i-reject natin? Yung mga turo na hindi naayon sa Biblia, kasi yun ang nagbibigay sa atin ng pagkabunsay. Hindi lumago. Ibig sabihin nun, hindi ka lalago sa pananampalataya. Kaya yung mga turong yun, sabi ni Pablo, tanggalin nyo na yan. Because you will not grow. You are now complete in Christ. Nag-entertain na naman kayo ng maling turo. Paano ka lalago sa pananampalataya? Kaya yung mga Pastor Jules, Pastor Ray, minsan yung mga nag-i-entertain ng maling turo, ang kanilang palaging nakikita yung mali. Yung kamalian ng iglesia. Instead na ang makita sana, paano sila lalago sa pananampalataya, ang nakikita, yung mali. Nakakapagbigay ba yun ng growth doon sa church? O nakakapagbubunsay? Di ba? Ito yung situation. Wala na tayo doon sa church ng Colossus. Pero ito na ngayon, yung mga nangyayari. If you cause disunity in the church, kasi yun, Pastor Jules, Pastor Ray, your false theology affects
your lifestyle. Upside. Kasi pag mali yung turo mo, ang susundin mo, pag mali, yung buhay mo, mali rin. Palaban ba yun? Mga yan. Di ba? Kaya ang kinakailangan sabihin na, you're not complete in Christ. Kaya ito ang gawin. Kaya maganda ito. Kaya sabi doon, you need to reject. Ano yung reject mo? Yung mga shadow, yung mga maling turo, mali yan, you need to reject. Kasi turo yan ng mga false teacher. Kaya ganoon din. Yung panahon ni Pablo sa Colosas 2, inaderito, yung panahon din natin ngayon, we need to reject yung hindi nakapagbibigay ng vitamins sa paglago ng pananampalataya. Ito yun. Tama yun, malapit na tayo matapos. Yung pangatlo talaga, totoo yun, na tingnan nyo yung rejecting the shadows. Ibig sabihin nito ay talikuran yung mga anino. Sa versikulo 17, ito yung sinasabi niyang anino. Ano yung mga aninong talikuran? Doon sa 14, ito yung mga alituntunin na laban sa atin. Ano yung nasaan yun? So itong ibig sabihin nito mga kapatid ay ito yung mga batas ng mga paghahandog o ginagawa nila na kumakatawan kay Kristo sa kanyang pagdating. Dahil itong mga handog na ito ay yun yung pangamamaraan para mapalapit sila Panginoon Diyos, mapatawad sila bago pa darating si Kristo. Pero ito yung mga itinuturo, yung mga anino lahat ni Kristo. Kaya nung pagdating na ni Kristo, sinabi dito, nandun na si Kristo. Siya na ang kumakatawan sa lahat ng mga yan. Kaya kailangang talikuran na yan. Dahil anino yung mga yan? Nandito na yung, anong tawag dito, yung kumakatawan. Yung anino lang yan, yung mga yan. Yung mga shadow, yung mga turo na yan. Nandito na si Kristo, kaya talikuran nyo na yan, sabi ni San Pablo. Ano yung mga yon, mga kapatid? Kung basahin natin doon sa Deuteronomy 31, 24 to 26, ito yung mga batas na mga handog na ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moses na isusulat niya saan? Sa aklat. Dalawa ang ibinigay ng Panginoong Diyos kay Moses na isusulat niya doon sa aklat. Pero isa, sinulat ng Panginoong Diyos sa kanyang daliri yung batas o kaya yung law, yung kaya yung 10 utos. Yun yon mga kapatid. Pero yung batas na nasusulat dito sa pangalan nito, sa aklat, mga kapatid, ito yung mga batas na paghandog, mga kapatid, na kumakatawan lahat kay Kristo Jesus. Ano pa yung isa doon? Yung basahin mo, Pastor, ito yung mga ginagawa nila tungkol sa pagkain at inumin sa bilang 9:11 na pinagawa ng Panginoon Diyos 9 verse sa mga 11. Israelita, 9:11. Ang pagkain at sa mga paghahandog nandyan. Sa 14 na araw ng 12 buwan, sa paglubog ng araw ay kanilang ipapangilin, kanilang kakainin ito kasama ng mga tinapay na walang pampalsa at mga gulay na mapait. Yun. Pinapakain pa rin yung mga false teachers ang mga ito sa mga bagong mga kapatid doon sa Colosas. Nagagalit na si San Pablo dahil ginagawa pa rin nila iyon. Kaya tama na yan, huwag na yan, sabi. Kasi kumakain ka pa ng mga mapapait, kumakain ka pa ng mga walang libadura para alalahanin mo yung pagliligtas ng Panginoong Diyos doon. Pero hindi na yon, mga kapatid, kundi nandyan na si Kristo. Lahat yan ay kumakatawan kay Kristo Jesus. Ano yung sabat na sinasabi dito, mga kapatid? May 3 sabat, Pastor, ano? Ang unang sabat na sinasabi, napapahinga dito ay yung your Sabat. Ito'y matatagpuan sa Leviticus 23, 27 at saka 32. Yun yung inyong pangilin yan. Ang pangalawang pangilin na sinasabi dito ay doon sa Leviticus 25, 1 hanggang 4. Yan ang kanyang pangilin naman yung isa. At yung pangatlo na sinasabi dito na Sabat, na ito yung eternal na Sabat, Pastor, na hanggang sa Isaias ay sa Exodus 20, versikulo 10. Gusto nang basahin yon dahil wala na tayong oras. Exodus 20, versikulo 10, at saka Ezekiel 20:20, at saka Hebrews 4, 9 hanggang 11. Ito yung sinasabi niya na may Sabat. Ito yung akin. Ito yung kumakatawan doon sa lingguhang araw ng pangilin, araw ng Sabat. So yung unang Sabat na sinasabi diyan, yung
kanya. Mm. Oh, tapos sa inyo, yung kanya, yung lupa. Yung sa inyo, kayo. Yung sa akin, yun yung pang-pitong araw ng Sabat na pangilin, mga kapatid. Ito yung nagpapatuloy. Pero yung dalawa, yun na yung huminto. Ano, Pastor Joles? Na yan ay rejecting the shadows ng mga anino na Amen. kumakatawan lahat kay Kristo. Maraming salamat. Okay, napakaganda yung ating pag-aaral. So, sa kabuuan ay ating makikita dito sa punto na pangatlo ay let us identify our shadows. At we may not struggle doon sa buhay ng mga taga-Colossus noon na sinasabi kanina ni Pastor Diaz. Wala na tayo doon, di ba, Pastor Oo. Ray? Pero kung minsan, we create our own man-made shadows. Say for example, sinasabi natin, I am more holy because I choose my fasting. food. May pagkain yung ko. dietary food ko ay I am a vegetarian. Kanya, mas holy ako sa iyo. Iyon pa rin yung nangyayari ngayon, mga minamahal na mga kapatid. Ano? Kanya ating titingnan na tayo lamang, mga minamahal, ay lumalago if we check our connection to the body. Na ang body na ito ay yung church. At sinasabi na Apostol Pablo, lumalago lamang ang katawan, yung ligaments, yung joints, kapag they are stay active as believers, stay active in the church. Ginagawa nila yung mga dapat gawain sa loob ng iglesia. So napakaganda yung ating pag-aaral mula doon sa ating leksyon na may tatlong punto nating nakita: rooted in Christ, reconciled through the cross, and rejecting the shadow. Kanya sa kabuuan ay pinapaalala sa atin ng Colossus na tayo ay ganap na kay Kristo. Sa Kanya tayo nakaugat at sa Kanya nagmumula ang tunay na karunungan at buhay. Sa pamagitan ng cross, tayo ay lubos na pinatawad at pinagkasundo sa Diyos. At kay Kristo rin tayo tinawag na mamuhay, hindi sa anino ng legalismo, kundi sa kapuspusan ng Kanyang biyaya at katotohanan. Kaibigan, suriin natin ang ating pananampalataya. Nakaugat ba ito kay Kristo o sa mga tradisyon at tuntunin ng tao? Umili tayong manatiling mahigpit na nakakapit kay Jesus sapagkat sa Kanya lamang tayo tunay na buo at ganap. Kaibigan, mula sa kabuuan ng ating makabuluhang pag-aaral, pinapaalala sa atin ng salita ng Diyos ng tunay na pagkakasundo at pag-asa ay matatagpuan lamang kay Jesucristo. Sa Kanya tayo niligtas mula sa ating makasalanang nakaraan. Tinawag na manatiling matatag sa pananampalataya at binigyan ng pribilehiyong makibahagi sa pagpapayag na walang hanggang plano ng Diyos. Ang pagkakasundong ito ay hindi lamang nagbabago ng ating kalagayan, kundi nagbibigay rin ng matibay na pag-asa para sa hinaharap. Maraming salamat po sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin at Pastor Ray sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong oras na ito. Gayon din, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya, at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa ating panalangin. Oras na ng pag-awi, ng papuri sa Panginoon, masasayang ihahayag, dakilang pag-ibig niya.
nakasulat sa mga dahon. Purihin ang Panginoon kahit saan man magtungo, kahit saan mo tingnan, naghahayag lahat ng kabutihan. Pag-ibig niya'y banhayan, sincero at tunay. Sa mundong itong punong-puno ng kulay. Ang mga tala sa kalawakan, bawat alon sa karagatan, bawat bulaklak na makulay, walang makapapantay. Kahit saan man magtungo, kahit saan mo tingnan, naghahayag lahat ng kabutihan. Pag-ibig niya'y banhayan, sincero at tunay. Sa mundong itong punong-puno ng kulay. Kahit saan man magtungo, kahit saan mo tingnan, naghahayag lahat ng kabutihan. Pag-ibig niya'y banhayan, sincero at tunay. Sa mundong itong punong-puno ng kulay. Sa mundong itong punong-puno ng kulay. Tayo po'y manalangin. O Panginoon Diyos, Ama naming banal, kapuspusan ng kaalaman at karunungan. Narito ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Nilalatag namin ang aming buhay, ang aming diwa at lahat sa inyo, na po ay sa pamagitan ng kapangyarihan at ministeryo ng Banal na Espiritu, maging ganap ang aming buhay, maging ganap ang aming pagkilos, pananalita at magbigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. Tulungan niyo kami, Panginoon Diyos, na maganap namin at kakitaan kami ng buhay at katangian ng aming Panginoong Hesus. Nawa po, sa kanyang pagdating, may handa kami. Ngayon pa lamang, sa kanyang pagdating at iuwi kami sa langit na bayan. Ito hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez, naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasati.